What's up, Global Family? Kamusta po kayong lahat? Welcome to another episode of our podcast. And today, we are going to talk about trusting God in the new season. And our text for today, makikita po natin sa Joshua chapter 1, verses 1 all the way through 9. Let's read that together. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land that I'm about to give them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend to the desert of Lebanon and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west, and no one will be able to stand against you all the days of your life. Look at this catch. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land that I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? For the third time, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ang ganda po ng text na ito because ang nation of Israel po is facing a new territory. This is a new season. This is a new place for them. Unfamiliar, hindi sila aware. And alam nyo, yan yung bagay na marami po sa atin ang natatakot. Kapag tayo po ay tumatawid sa bagong chapter, sa bagong yugto, at sa bagong season ng ating buhay. Because sometimes, ang mga new season sa ating buhay will require you na iwanan ang mga old pattern. Minsan sa new season, yayakapin mo ang bagong discipline. May mga discomfort, may mga uncertainty, and more than anything else, napaka-unfamiliar kasi ng new season. But when you read the scripture, makikita din po naman natin that sometimes ang mga new season ay paraan ng Diyos to move us forward into greater purpose. Na minsan, bago ng Lord baguhin ang mga bagay sa paligid natin before He changes anything around us, sometimes God wants to deal something within us. Ibig sabihin, ang mga new season sa ating buhay ay hindi lang basta change ng circumstance. Ang bagong season ay hindi lang basta pagbabago ng kalendaryo, bagong lugar, mas malaking lugar, mas complicated na sitwasyon. In fact, ang mga new season sa ating buhay is actually a shift of an assignment. And yes, ang mga new season minsan parang napaka-dramatic, unfamiliar, uncomfortable, at minsan yung mga nag-work dati hindi na mag-work ngayon, na minsan yung mga sapat o enough before hindi na makakapag-sustain sa iyo sa next season, pero mapapansin po natin that when God sends us into a new season, He never sends us alone. Kapag tayo ay papatawirin ng Panginoon sa bagong chapter o sa bagong yugto ng ating buhay, may pangako ang Lord sa atin na hindi niya tayo iiwanan. Ang season maaaring bago, ang responsibility napakabigat, ang vision malaki pa rin, pero ang pangako ng Lord, He will always be with us. Lagay nyo nga po sa comment section, God is always with us. Yan po ang context ng Joshua chapter 1. Nagsimula po ang text na ito sa isang critical moment sa history ng nation of Israel. After 40 years po kasi na sila ay nagpalaboy-laboy sa disyerto, sila na ngayon ay nakatayo sa edge ng promised land. Unfortunately, hindi po sila nasa celebration mode kundi nasa tension mode because ang leader po nila na si Moses ay namatay. Hindi po nag-retire, hindi po ni-reassign, si Moses po ay patay na. At si Joshua po ngayon bilang assistant, associate nitong si Moses, nung sila po ay nagta-travel doon sa wilderness, siya na po ngayon ang tinatawag ng Panginoon to lead the weary and tired nation of Israel. And maybe some of them are thinking, kung kumilos ang Panginoon noong panahon ni Moses, kikilos pa rin po kaya ang Panginoon sa panahon ng bagong leader nila na si Joshua. Now, we don't want to discredit Joshua because si Joshua po ay tapat.
Si Joshua po ay naglingkod. Si Joshua po ay nag-assist sa buong bansa. Inobserve po niya kung paano maging leader itong si Moises. Although, makikita natin na si Joshua ay hindi bago because nakita po niya ang mga miracle ng ating Panginoon. Siya po ay nakakita na ang Red Sea ay hinati. Nakita po niya kung paano nagpalabas ng tubig ang Panginoon doon sa bato. Nakita po nitong si Joshua kung paano pinakain ng nation of Israel sa loob ng 40 years. Nakita po niya ang lahat ng mga milagro, but hindi po siya nag-initiate nito. Napanood po niya kung paano hinati ng Lord ang Red Sea, pero hindi po siya yung nagtaas ng staff o ng tungkod ni Moises. At ngayon po, siya bilang bagong leader, maraming katanungan sa isip ng mga tao. Maririnig pa rin kaya nila ang tinig ng Panginoon kung si Joshua na ang kanilang bagong leader? Now think about this. Si Joshua po bilang assistant, effective, pero magkaiba po ang assistant sa isang leader. Kasi ang assistant, under po siya ng isang covering. Pero pag ikaw ay leader, exposed ka na. Ang isang assistant, protektado po siya ng proximity. Pero ang leader, siya po ay visible. Ang assistant, siya po ang nagbibigay ng input, pero kapag leader ka na, ikaw na ang magbibigay ng direksyon. Ibig sabihin, ang assistant is usually nagre-react, pero ang leader ang mismong nag-i-initiate. Now, ang sabi ng scripture, si Joshua bilang bagong leader, nasa bagong chapter, nasa bagong season, hindi lang ang bansa, kundi siya mismo bilang bagong leader. Ang sabi ng Lord, now then, alam kong nagpalaboy-laboy kayo sa disyerto sa loob ng 40 years, but today, go, get ready to cross the Jordan River. Madali pong pakinggan, parang challenging pag inisip mo, pero you have to understand na meron pong literal na life and death situation dito. Because ang kanilang mga kaaway, ang nandoon sa Kanaan o Promised Land, ang mga cities po dyan ay fortified. Matibay ang kanilang mga walls. Ang kanilang mga army, trained, aral. Pero ang nation of Israel, wala po silang experience sa pakikipaglaban, sa Amalekites lamang, kasi po naging alipin sila sa loob ng 430 years. And come to think of it, hindi po sila pamilyar doon sa landscape. Hindi po sila pamilyar doon sa territory. And to make matters worse, ang tunay na challenge talaga ay hindi yung city, hindi yung army at hindi yung territory, kundi ang tunay na challenge ay yung takot sa kanilang puso. Bakit po? Ang kanilang leader na nakagisnan, yung leader na kanilang nakasanayan, hindi na nila kasama ngayon. Balikan po natin ang verse 1 na sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. And I love this part of the text because hindi po dininay ng Panginoon yung realidad. Hindi po niya dininay, wala na ang leader ninyo dati. Hindi po na-minimize ng Panginoon yung pagbabago because a change of government, a change of leader is a big change. Pero, we have to understand na yung statement din po na yan that Moses, my servant, is dead. Hindi lang po basta nawalan ng leader ang nation of Israel. Ang nawala sa kanila, hindi lang yung kanilang presidente, hindi lang yung kanilang leader, kundi ang tunay na nawala sa buong bansa ay stability, familiarity, confidence. Because now that Moses is gone, ano na ang gagawin natin? But we have to be reminded today of this beautiful text that although Moses was dead, oo, wala na si Moses, pero hindi ibig sabihin wala na rin ang Diyos. Moses is gone, but God is not. A great leader is gone, but a greater God is still with them. Yes, si Moses ay patay na at lahat ng bagay nagbabago at ang pagbabago ay nakakatakot. Ang pagbabago nagbibigay ng anxiety. Ang pagbabago nagbibigay ng tension. Kapag may pagbabago, nakaka-stress. Tulad nila, ang region nagbago, ang leader nagbago, ang territory nagbago, and even their leader now is dead. And that's change. Pero hindi porket nagbago ang sitwasyon, hindi na sila dapat umabante at hindi na dapat nila i-claim ang pangako ng Panginoon. Because ang sabi ng verse 2, Moses, my servant, is dead. Now, then. Everybody say, now, then. Ano sinasabi ng Panginoon? Alam kong patay na si Moses and you don't have your facts to stand on kasi hindi nyo alam kung ano mangyayari in the future. Pero ano yung bagay na hindi nagbago? Nagbago ang sitwasyon, nagbago ang territory, nagbago ang leader, but what doesn't change? Because hindi porket nagbago, ibig sabihin iniwan kayo ng Panginoon. Ang absolute sa sitwasyong ito, ang hindi nagbago, kasama nyo pa rin ang ating Panginoon. Now then, get ready to cross the Jordan River. Because ang sabi ng Bible, ang sabi ng Lord sa nation of Israel, because when you do, when you obey me, verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life.
Wow, what a promise. But this is even greater than that promise. It's a promise, it's a good thing that no one will be able to stand against you all the days of your life. But why? What's the reason? Anong guarantee? Ano ang assurance? Because the Bible says, as I was with Moses, so I will be with you. And I will never leave you, I will never forsake you. Ano ang sinasabi ng Panginoon? It may not be the same leader, but it will always be the same presence. It may not be the same season, but it's always the same presence. It may not be the same year, but it's the same presence. It may not be the same building, the same company, but I am still here. Yan ang sinasabi ng Panginoon. I was with you, I am with you, and I will be with you. Magbago man ang syudad, magbago man ang trabaho, magbago man ang relationship, magbago man ang church building, lumipat man ang ibang bansa, different territory, different nation, different leader, but it's always the same presence. And when we are going through this difficulty in our life, pwede kang mag-start ng pity party mo, pwede kang mamatay sa wilderness katulad ng nation of Israel. You can cry all week because your heart is broken. And I know, kapag may pagbabago, natatakot tayo. We feel broke, we feel lonely, we feel the uncertainty. But what is certain in this scenario? God is with you. God will never fail you, and God will never leave you. Now, then, you, ang sabi ng Lord, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land that I'm about to give the nation of Israel. And come to think of it, okay, parehong Diyos. Iba ang method, pareho ang Diyos. Because si Moses, no, sa pamamagitan ng leadership ni Moses, nung nilabas po ng Diyos ang nation of Israel, ang unang challenge nila, Red Sea. Remember that? Pero ang sabi ng Bible, doon sa Red Sea, God used Moses and his staff para hatiin ang Red Sea. But this time, okay? Hindi porket ginawa kay Moses, gagawin din kay Joshua. Because kay Moses, hinati ang Red Sea, pero ang sabi kay Joshua, you have to step into the river. Kailangan mong hakbangan. Parehong Diyos, parehong presensya, pero magkaiba ang method. At minsan, pag tayo po ay tumatawid sa bagong taon, sa bagong season, sometimes it requires a new method, a new habit, a new strategy, and even a new perspective. Pero hindi porket nagbago ng season, kailangan magbago ng Diyos. Magbabago ang method, magbabago ang strategy. Minsan kailangan baguhin ang habits, ang perspective, pero hindi kailangan magbago ng Diyos. Because minsan, imbis na baguhin natin ang ating habits, ang ating strategy, ang ating perspective, minsan mas gusto pa nating baguhin ko kaya ang Diyos ko. We are asking for a different God in a different season. But let me remind you, kung hindi naman pumalya yung dating Diyos, ba't mo kailangan ng bagong Diyos? Ang Diyos natin hindi po siya limited. Ang Diyos natin hindi kailangan ng update. Ang Diyos natin hindi limited ng kahit anong season. Yung Diyos na tumawag kay Moses doon sa burning bush is also the same God na magtatawid sa nation of Israel through a new leadership sa pamamagitan ni Joshua. The same promise. Ano yun? As I was with Moses, as I was with you during the burning bush experience, I will be with you in the Jordan River experience. What an assurance! Pansinin po ninyo, hindi inassure ng Lord si Joshua sa pamamagitan ng ito ang bagong strategy mo, bigyan kita ng leadership manual, ito ang ginawa ni Moses dati, ito ang timeline by this time of the year. Hindi, ang assurance ng Lord kay Joshua, hindi mapa, hindi strategy, hindi timeline, ano po, presensya ng Diyos. And when God promised this presence, for me, when you are present, it communicates that you value it. Presence communicates it matters. When you are present, you are saying, you matter to me. And when God says, I am with you. Think about this. The creator of heavens and the earth, the God who spoke the universe into existence, said, I will be with you. And it communicates what? You matter. The nation of Israel matters to me. But because when God shows up, even yung mga ordinary na lugar, nagiging holy ground when God is in it. Ang desert nagiging sanctuary, ang bangka nagiging pulpito, ang balon nagiging site for a revival. Why? Those are ordinary locations. But when God's presence is in it, when God shows up, the ordinary will become extraordinary. At kung mapapansin po ninyo, si Lord, hindi binigyan si Joshua ng detalyadong strategy. This is how you are going to do it. Pero ang binigay ni Lord, assurance. I will be with you. As I was with Moses. As I was, lagay nyo nga po sa chat yan, as I was with Moses, I will be with you. Now, ang sarap pakinggan nung, kasama mo ako.
I will be with you. Pero anong rason? Because as I was with Moses. Dahil kasama ko ang dati. Kung paanong sinamahan ko ang leader mo dati, ganun din kita sasamahan. Now, that boils my heart. That warms my heart. Nakaka-encourage yun. Kasi hindi sinabi ng Lord na dahil mahusay ang leader mo dati, sasamahan na rin kita. Dahil gifted si Moses, sige na nga, sasama na rin ako sa'yo. Dahil maganda reputasyon ng dating leader, sige na nga, sasama ako sa'yo. Pansinin nyo, hindi naka-anchor sa galing ni Moses kung sasama ba ang Diyos kay Joshua o hindi. Ano ang sinasabi ni Lord? Hindi sinabi ng Lord, Joshua, tularan mo si Moses para samahan din kita. Hindi. Ang sinasabi ng Lord kay Joshua, Joshua, magtiwala ka sa akin katulad ng pagtitiwala ni Moises sa akin. Nagbago ang season, nagbago ang taon, nagbago ang territory, pero ako hindi nagbabago. Pinatunayan po yan ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 6, di ba? Ang sabi niya, I, the Lord, do not change. Jesus, sabi pa ng scripture, is the same yesterday, today, and forever. Meaning, nagbabago ang lahat ng bagay, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko ito, naalala ko po yung story ni Gideon sa Bible, kung saan he was hungry and thirsty for God's presence. He was cold, he was anointed, pinili siya ng Panginoon, may nakita ang Diyos sa kanya na hindi niya nakita sa kanyang sarili, pero he was doubting the presence of God. Ang sabi po ng Judges chapter 6 verse 13, nung tinawag ng Lord itong si Gideon, at sinabi ng angel sa kanya, you are a mighty warrior, I'm going to ask you to start delivering the nation of Israel against your enemy. Pero anong sabi ni Gideon? Sir, he replied, if the Lord is with us, presence. If God's presence is in us, is with us, why has all this happened to us? And by the way, where are all the miracles our ancestors told us about? Di ba sabi nila, the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Pasinin po ninyo, no? Sinasabi ni Gideon, if the Lord is with us, because the Bible says that you are a mighty warrior, I'm going to call you to deliver the nation of Israel. Pero ang sabi ni Gideon, sir, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Now, ano yung all this? Ano yung nirereklamo nitong si Gideon na kung talagang kasama ko ang Panginoon, ba't nangyayari ito sa akin? Now, kung titingnan po ang context, ang ibig sabihin niya po ng why has all this happened to us is actually national oppression. Oppressed po kasi sila eh. Devastated po sila, confused po sila. So ang sinasabi ni Gideon, kung talagang kasama namin ang Panginoon, bakit may national oppression? Kung talagang kasama namin ang Panginoon, ba't kami na-devastate? Ba't kami confused? So ibig sabihin, hindi pinagdududahan ni Gideon kung totoo ba ang Diyos. Pero ang sinasabi ni Gideon, kung talagang kasama ko siya, asan ang pruweba? Kasi base sa nakikita ko, may confusion, may devastation, may national oppression, parang hindi namin siya kasama. So walang duda, totoo ang Diyos. Pero teka lang, asan ang proof? And I believe all of us can relate to this. Lahat tayo naniniwalang totoo ang Diyos. But sometimes, life has a way of putting all of us, our backs against the wall. Na minsan sinasabi natin, if God is really with me, Pastor, why is all this is happening to me? Kasama ko ang Diyos, pero ba't ako nagka-leukemia? Kasama ko ang Diyos, ba't ako nawalan ng trabaho? Ba't ako bumagsak sa board exam? Ba't ang business ko nag-fail? Bakit ako na-scam? Kung talagang kasama ko ang Diyos, where are all His miracles in my life? So, ibig sabihin, all of us, we don't doubt the ability of our God. Lahat tayo hindi natin pinagdududahan. Kaya ng Diyos. Naniniwala tayong totoo ang Diyos. Pero minsan, may expectation tayo na kung kasama ko ang Diyos, ito dapat ginagawa niya. Na kung nag-pray ako, di dapat sinasagot niya. Kung talagang kasama ko siya, di dapat yung mga pintuan nagbubukas. Kung talagang kasama ko ang Panginoon, di dapat ang mga blessings dinideliver. Asan ang ebidensya? Ba't wala akong pera? Ba't wala ang promotion? Because madalas, mas gusto natin yung miracle, yung provision, kesa sa kanyang presensya. Think about this. When God says to Joshua, as I was with your leader, your mentor, I will be with you. Sasamahan ko kayo, you will be able to conquer the promised land. Akala ba talaga ninyo na ang tunay na pangako ay yung lupa, yung geography? The promise is not about the promised land. This is not about the land. This is not about milk and honey. The real promise, hold on, the real promise is His presence. Kasi kahit nandun ka sa lupa, may milk and honey ka, without His presence, that's not the promised land. That's not heaven.
So ibig sabihin, the greatest inheritance of the nation of Israel is not actually their land. The greatest inheritance is God's presence. Ipinamana ng Panginoon. Nawala si Moses pero ipinamana ng Panginoon ang kanyang presensya. Because ang nation of Israel, ikaw at ako, ang nation of Israel, makakasurvive sila na walang lupa. Pero hindi sila makakasurvive na walang Diyos. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon is bigger than the promise, bigger than the land, bigger than milk and honey. The presence of God is bigger than your promotion, bigger than your salary, bigger than your business. So my question is this, ang talagang hinahabol ba natin ay presence of God o presents, regalo? The presence. Because after all, pwedeng nasa promise land sila eh. Pero ang lupa pwedeng manakaw. Pwedeng makubkob. Ang syudad pwedeng bumagsak. Ang business pwedeng malugi. Ang promotion pwedeng mawala. Ang iyong social media followers pwedeng i-unfollow ka. Yung monetization feature mo sa iyong Facebook pwedeng mawala. Ang influence mo pwedeng mawala. Pwede kang mawala ng pera. Kaya nga kung ang lahat ng binanggit ko, business, promotion, influence, money, kung lahat ng yan nangangako sa iyo, magkakaroon ka ng magandang future kahit wala ang Diyos. Scam yun. Kasi never tayo magkakaroon ng magandang future kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. I believe that God is with us. Amen? Because if you lose God's presence, you will lose everything in your life. Ano ang sinasabi ng nation of Israel? Ano ang mensahe ng Lord sa nation of Israel rather? God is your portion. God is your inheritance. It's not the land. It's God's presence in us. Amen? That's why I want to encourage you. This is never about the blessings, the material things, the breakthrough. It's all about the presence of God. That's why practical lang. Practical lang, fasten your seatbelt. No? Kaya ako, sinasuggest ko, when we come to church, pag tayo pumunta sa simbahan, huwag kayo malilate. Amen? Because marami sa atin, pupunta sa church, nasa preaching na eh. But during the Word of God, you receive something. At ang presensya ng Diyos hindi nagsisimula sa Word of God lang. Ang presence of the Lord nagsisimula during the worship session. Before even the praise and worship starts. Because in the Word of God, kapag nakikinig ka na, you receive. But in worshiping the Lord, kapag kumakanta ka, you gave something to Him. You praised Him. Amen? Okay naman tumanggap, pero it's okay also to reflect and say, Lord, Ikaw to. Amen? Di ba, minsan pag may mga handaan, may mga celebration sa atin, at pag na-late tayo sa handaan, di ba, minsan bibiruin tayo ng mga kasama natin, sakto dating mo, kainan na. O kasi parang ngayon, puro ka na lang kain eh. Pero nung kanina, nung kailangan ng participation mo, wala ka eh. Parang ganun, ano? That it's very important for us to receive the word of the Lord, but the greatest portion, the greatest inheritance is His presence. And we have that opportunity to give, to worship, to praise the Lord. Because presence is very important. Sige, put that in the comment section. Don't be late next Sunday. Don't be late. Kaya pala, itong si Moses na mentor din ni Joshua, di ba, naalala niyo? Sa Exodus chapter 33, sinabi niya, if your presence does not go with us. Hindi niya sinabing, if these people will not go with me. No, sabi niya, if your presence doesn't go with us, don't send us up from here. Huwag niyo na kami ipadala pa, Lord. Amen? Bakit? Alam ni Moses ang kahalagahan ng presensya ng ating Panginoon. Because si Satan, pwede niyang i-disturb ang peace natin sa puso, pwede niya i-disturb ang ating emotional well-being, but He cannot remove the presence of God in our lives. Kaya sabi ni Gideon, Lord, kung talagang Ikaw ay kasama namin, if really God is with us, why has all this happened to us? And by the way, where are all the miracles? Asan ang mga milagro na sinasabi at kinukwento, kasama siguro yung kwento na yan, yung Red Sea, yung crossing the Jordan River, asan yung kwento nila? Di ba sabi ng Panginoon, the Lord brought us up out of Egypt. So, si Lord nagdala noon sa amin, nilabas niya kami sa Egypt, pero tingnan niyo yung last part, but now, the Lord has abandoned us. And He handed us over to the Midianites. Meaning, kasama namin siya dati, but parang ngayon, hindi na. Dahil na-oppress kami, malamang di na namin siya kasama. Nung nag-pray kami, wala namang binigay. Nung na-oppress kami, hindi naman kami binigyan ng freedom. Bakit? Minsan kasi ang presensya ng Lord, lagi nating inaangkla. Pag may blessing, pag umuo ang Diyos, pag na-promote ka, kasama mo talaga ang ating Panginoon. So kapag inalaw ng Panginoon na mapunta ka sa abroad, ma-approve yung visa, kasama mo ang Panginoon. God is with you. He blessed you. Pero talaga bang ang presensya ng Lord masusukat mo lang pag pinayagan niya, pag binigay niya? Pag hindi ba niya binigay, ibig sabihin wala na ang presensya ng Panginoon? Because from what I understand, ang presensya ng Panginoon hindi lang natin mararamdaman kapag inalaw niya, kapag pinayagan niya. Minsan pag hindi pinayagan ng Lord,
yan ay ebidensya din na kasama natin ang Panginoon. Na minsan pag may malalaking, dramatic scenario sa ating buhay, doon lang natin nalalaman, parang iniwan ako ng Diyos, parang kasama ako ng Panginoon. Tatandaan ninyo sa airport, no? Araw-araw, minu-minuto, may lumilipad na eroplano. Nakaka-take off ng maayos, nakaka-landing ng maayos. Pero hindi nababalita. Nababalita lang pag nag-crash yung eroplano. Amen? And all of these are miracles that is happening every minute. Miracle na naka-take off at naka-landing ng safe, pero hindi nababalita. Ibig sabihin, ang presence ng Lord, hindi mo lang makikita sa miracle. Minsan makikita mo rin siya sa mga bagay na hindi niya hinayaang mangyari. Yung hindi ka na-aksidente, miracle din yun. So maganda na ikaw ay pinagaling kung ikaw ay maa-aksidente. No? Iningatan ka niya, na-aksidente ka, hindi ka napuruhan, miracle din yun, kasama mo ang Diyos. Pero kung hindi na siya nangyari, is that a miracle also? What about the time na paulit-ulit nating na-offend ang Diyos, paulit-ulit tayo nagkakasala sa Kanya, pero nagstay siya sa atin, as wretched as we are, as weak as we are, as inconsistent as we are, hindi ka iniwanan ng Panginoon. Di ba? Miracle din yun. Tumakbo ka, you walk away, you disobeyed, and yet God's presence is still here. Why? Because God's presence is not just measured by the miracles that He delivered. So, ibig sabihin, kung hindi inalaw ng Panginoon na alam mong pwede at dapat mangyari, pero hindi inalaw ng Lord na mangyari, yan ay ebidensya pa rin na ang Panginoon ay kasama natin. Because God's promise, His greatest promise, if I can rephrase, God's greatest promise is not when He removed the problems, when He increased your provisions or resources. Yes, maganda na tinanggal ng Lord ang problema, pinagaling ako sa sakit, nawala yung pain. Maganda rin na na-promote ako, gumanda takbo ng negosyo, pero ang pinakamagandang pangako, kasama mo siya sa parehong sitwasyon. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Because sa totoo lang, hindi po tayo makakasurvive sa mga season ng ating buhay dahil madali ang buhay. Nakakasurvive po tayo kasi alam natin kasama natin ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng Panginoon. Maybe nanonood ka sa bahay, nagdadrive ka, nagluluto ka, tumatakbo ka sa treadmill, whatever it is that you are doing, you survived this life. Not because life is easy. Life is tough. Life is not supposed to be easy, but you survived because the Lord is with you. In fact, ang sabi ng Panginoon, di ba? I will never leave you. I will never forsake you. Ganda nun. I will never leave you. I will never forsake you. Pero hindi sinabi ng Lord, walang mangyayaring masama. Hindi ka mag-i-struggle, hindi ka mahihirapan. Lahat ng bagay maintindihan mo. Pero ang sabi ng Lord, hindi. Magkaka-struggle ka, things will go wrong, some things you will never understand, but I will never leave you. So hindi nangako ang Lord ng easy season. Pero nangako siya in every season. Kasama mo ang ating Panginoon. Amen? So it was not an easy ground for the nation of Israel. But it was indeed a solid ground. Hindi smooth ang kanilang journey, pero kasama nila ang Panginoon. Kaya pala, sabi ng verse 6, since I am with you. Verse 6, be strong and courageous. Because you will lead these people to inherit the land that I swore to your ancestors to give them. And watch this. Verse 7, same thing. Be strong and very courageous. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it, from to the right or to the left, that you may be able to be successful wherever you go. In verse 9, have I not commanded you? Here you go again. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pasinin niyo sa chapter 1 in Joshua. Chapter 1 in Joshua, 3 times binanggit, be strong and courageous. Be strong and very courageous. Why? Ina-acknowledge ng Lord, totoo yung takot na nararamdaman mo. Your fear is real. Hindi tinanggal ng Lord yung fear. Pero sabi niya, take courage. Be strong. I mean, utos yun eh. Yung wag mong gawin. I mean, si Lord nag-uutos, diba? Wag kang papatay, wag kang magsisinungaling, wag kang mangangalunya. And minsan, ang natatandaan lang nating commandment, yung mga wag mong gawin. So for example, don't be afraid. Oh, Lord, yes, yes. Pero yung sinabi niya, be strong and be very courageous, commanding yun eh. Pero positive side. Okay? Hindi lang sinasabi ng Lord, don't be afraid. Sinasabi niya rin, be strong. Hindi niya lang sinasabi, do not lie. Sinasabi niya, take courage. Ano sinasabi niya? Yung pagiging courageous mo ay walang kinalaman sa kung sino ka. Magbago man ang leader, magbago man ang season, pareho naman yung Diyos eh. So ibig sabihin, iba man ang personality mo, relax ka man, takot ka man, it doesn't matter. Irrelevant ang lahat ng bagay na yan kasi kasama mo ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi dapat seasonal. Kapag matapang ka lang, ang obedience mo, dapat hindi emotional. Dapat ang pananampalataya every season, nandyan.
Ang pagsunod every season nandiyan. May commitment tayo sa ating Panginoon. After all, ang sabi niya sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. And watch this, for the Lord your God will be with you wherever you go. How can we trust God in a different season of our lives? Remember, God is always with us. And I find it interesting that when God starts with, I am with you, in verse 9, He ends up with, I will be with you. I hope nakatulong po ito sa inyo and I hope na pagpala kayo ng ating Panginoon. See you on the next episode. God bless you.